Galak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanahig sa kamatayan. Haleluya, haleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Anak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanahig sa kamatayan. Haleluya, haleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, daminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang ginanap naming Pasko ng pagkabuhay ay maisaloob namin at maisakatuparan sa pagtataguyod mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ang 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang makatipo na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at sinakdal sa kinatawan ng pamalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na, sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Yan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo." Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati.
Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal at templo at doon naman sa mataas na langit, naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang malilingid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti pati ang masama ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na walang batas. Ang poon ay tapat sa gawang mabuti, siya'y nalulugod, at sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya'y sumunod. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kaniyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna po. Magandang Sabado po ng umaga sa lahat. Sa pagtatapos ng Ebanghelyo ni San Juan na binasa natin ngayon, atin pong balikan ang mga kasaysayan. Kung inyo pong matatandaan, pagkatapos ng pagkabuhay ni Jesus, ang Ebanghelyo ni San Juan na ang ating binasa bilang pagpapatunay at pagpapatotoo sa divinity ni Kristo o pagka-Diyos ni Kristo. Dito rin po sa Ebanghelyong ito, nakita natin at nakilala si Jesus sa kaniyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng mga signs o himala na kaniyang ginawa. At dito rin ating napakinggan ang I am statements
o ako ay na mga pangungusap ni Jesus na nagpapakita at sumasalamin sa kaniyang pagkadiyos. Kung inyo pong napakinggan ang Ebanghelyo ngayon, kahapon ang karugtong nito ay pagpapakita kung paano mamamatay si San Pedro. Kung papaanong ipinakita ni Jesus ang kaniyang magiging kamatayan. Kaya sa kanilang pag-uusap, itinanong ni Pedro kay Juan, iyon naman pong taong iyon. Nang makita niya si Juan, itinanong kay Jesus, siya po, paano naman siya mamamatay? So parang ako alam ko na mamamatay ako. Sinabi mo na sa akin. Siya po, yung itinuturo ni Pedro ay si San Juan, yung tinatawag niyang pinakamamahal, the beloved disciple. Kaya ang sagot ni Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano ito sa'yo? Sinasabi ni Jesus, at sa pamamagitan ng kasaysayan ay pagpapakita na si San Juan lamang ang namatay ng natural death. Anong ibig sabihin po ng natural death? Siya ay namatay sa katandaan. Ang lahat ng alagad o apostoles ni Jesus ay nagkaroon ng kamatayang sakripisyo para kay Kristo. Ipinako sa krus, kinaladkad sa plaza, pinugutan ng ulo, inihaw sa apoy, binalatan ng buhay. Lahat ng ito ay kamatayang kahindik-hindik sa ngalan ni Kristo. Bakit si San Juan ay hindi namatay ng kapareho gayong siya ay alagad din? Upang ipakita at upang masaksihan ang kalwalhatian ng Diyos sa mga taong sumusunod kay Kristo. Siya ang naging buhay na patotoo na ang lahat ng ito'y naranasan ng mga alagad ni Kristo na sumunod sa Kanya. Kaya nga po dito sa huling bahagi ng Ebanghelyo, ito ang alagad na nagpatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kaniyang patotoo. Siya rin po ang sumulat ng Ebanghelyong binasa natin at siya rin po ang sumulat ng kahuli-hulihang libro ng banal na tipan, the Revelation. Inyo pong napansin, sa dulo pa ng Ebanghelyo, at marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat ay hindi magkakasya sa buong daigdig ang aklat na masusulat. So marami pang ginawa si Jesus. Marami pa siyang ipinakitang kababalaghan. Marami pa siyang sinabi tungkol sa kalangitan ng Diyos. Kung itong lahat ay susulatin, hindi magkakasya ang buong daigdig. Ano po yung ibig sabihin? At ano po ang gustong iparating nito sa atin? Na ang simbahan, ang ating simbahan ay nakatungtong sa tatlong haligi na hindi pwedeng mawala at hindi pwedeng masira. Yung haliging ito ang nagpapatibay kung bakit tayo'y patuloy na sumasamba sa Diyos na tunay. Ang tawag po dito sa binasa natin ay tradition.
Yung tradisyon na turo ng mga alagad na itinuro at inilipat sa mga sumusunod na alagad, at ang alagad na ito na nagpatotoo na tunay ay ipinasa naman sa mga susunod na henerasyon. Yung katotohanan iyon ay hindi nabali at hindi nawala magpahanggang ngayon. Yun po yung tradition. Capital T, tradition. Hindi po yung small tradition. Yun bang yaman ng pananampalataya na ating minana sa mga unang alagad at tagasunod ni Kristo. Kaya tayo matatag dahil ito ang pangako ni Kristo na kahit na ang apoy ng impyerno ay hindi makaprurupok at hindi makasisira sa kaniyang banal na simbahan. Ano pa po yung dalawa? Ang ikalawa ay ang banal na kasulatan. Kung paanong pinanunundanan natin, sinusundan natin ang mga salita ni Kristo sa pamamagitan ng pagsulat ng mga alagad. Ito yung ating binabasa sa araw-araw. Ito yung ating ipinapahayag tuwing linggo na ang lahat din ay inaanyayahang maging bahagi ang banal na kasulatan sa araw-araw na buhay. Ang banal na kasulatan ay bukas para sa lahat upang makita natin ang pagtuturo ni Kristo patungo sa kabanalan. At ang pangatlo ay ang magisterium. Magis, ibig sabihin teacher. Magisterium, teachings of the church. Kung baga, hindi tayo mag-i-interpret ng sarili nating kapakanan dahil mamamali tayo, maliligaw tayo sa interpretation. Kailangan natin ng isang teacher, isang guro na magtuturo ng tama upang ang tama naman ang ating maipasa o maibahagi sa iba. Ang tatlong puntong ito, ang tatlong nagiging sandigan ng simbahan, ang siyang nagpapatatag upang patuloy tayong mabuhay ayon sa katotohanan. Simula noong panahon ng mga alagad sa kanilang unang pagsaksi hanggang ngayon, patuloy na ipinapasa ang tradisyon, ang magisterium, at ang banal na kasulatan. Bibigyan ko kayo ng dalawang halimbawa. Una, halimbawa po ay ako bilang pari. Hindi naman ako bigla na lamang tinawag sa kalye at sinabing, halika, gagawin kitang pari. Ang kailangang mag-ordain sa akin, magbigay ng basbas sa pagiging pari ay obispo lamang. Hindi pwedeng pari sa pari. Kailangan obispo lamang. At yung obispo na yon na nagtalaga sa iyo bilang pari ay itinalaga rin bilang obispo ng kaniyang kapwa-obispo. Ibig sabihin, ang kapangyarihan, ang wisdom, ang gift ng priesthood ay ipinapasa mula pa noon hanggang ngayon at hindi iyon nababago. Kaya nga po meron tayong tinatawag na line of succession. Meron tayong apostolic succession. Ang ating Santo Papa ngayon na si Pope Leo XIV ay bahagi, ay ang karugtong,
ang magpapatuloy ng walang putol na pamumuno sa simbahan mula pa ng panahon ni Apostol San Pedro hanggang ngayon, 267 Pope sa ating kasaysayan ang hindi naputol, at ito ay isang banal na tradisyon. Ang ating banal na Eukaristiya ay banal na tradisyon. Mula pa noon, maririnig natin bukas sa ating mga pagbasa kung papaanong ang ating mga kapatid noon ay nagtitipon-tipon at naghahati-hati ng tinapay upang ipamahagi bilang katawan ni Kristo. Simula noon hanggang ngayon, ang banal na tradisyon ay hindi napuputol at hindi nababago. Ang ating pagiging Kristiyano ay isang banal na tradisyon. Ang pagbubuhos ng tubig sa bautismo ng pagpapanibagong tao ay isang tradisyong simula pa noon hanggang ngayon ay pinangangalagaan at isinasabuhay ng simbahan. Kaya kung kayo'y nabinyagan bilang Katoliko, wala nang iba pang biniyag ang pwedeng magpabago dito. Hindi na mabubura ang unang biniyag na inyong tinanggap dahil ito ang tatak ng Diyos bilang kaniyang kaanib at bilang kaniyang mga anak. Sa pagtatapos po ngayong araw ng Pasko ng Pagkabuhay, anong katotohanan ang ating natutunan kay Kristo? Anong pinanghahawakan kong tradisyon ng simbahang ako din ay magpapatuloy? Mawawala ako. Mamamatay ako. Huwag kayo mag-alala, kayo rin. Lahat tayo'y lilipas. Lahat tayo'y mawawala. Pero ang tradisyon, ang simbahan, at ang magisteryo ay patuloy na tatakbo para sa mga susunod na henerasyon. Sapagkat ang pakikinig sa katuruan ng simbahan ay pagpapatunay na ito ay ibinabahagi simula't simula pa hanggang ngayon sa bagong henerasyon. Kaya nga po ang sinasabi sa atin, sentire cum ecclesia. Sentire, sentido, mag-isip katulad ng simbahan. Kung papaanong ang simbahan ay nag-iisip, ang kanyaring mga kawan at tupa ay kaparehong nag-iisip. Dahil tayo'y hinulma, tayo'y binago at pinagpapanibago araw-araw upang tayo'y maging matagumpay at maging buhay na saksi katulad ni San Juan hanggang kamatayan. Nawa tayo ay maging saksi rin ng Diyos sa bagong henerasyon ng ating panahon. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus na nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kaniyang Ama, ay nagnanais na unahin natin ng higit sa lahat ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Panginoon, Ikaw ang lahat
sa amin. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging tunay na lingkod na kumikilos na may pagmalasakit na katulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan, naway tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may karamdaman, naway maunawaan na ang kinalang pagdurusa kung titiisin bilang pakikisa kay Kristo ay maaari maging biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at mga kaibigan, naway magtamasa ng kapanatagan na walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ama, binigyan ng iyong anak ng higit na pagpapahalaga sa lahat ng mga bagay na nakalulugod sa iyo. Kahit humantong pa sa kaniyang pagpapakasakit para sa sangkatauhan. Loobin mo na lagi namin siyang maparangalan sa tuwing ginagawa namin siya, sa tuwing sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Hallelujah. 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 Ang ay tumahimik ng amon ay tumig bilang ko natin. Hallelujah. Hallelujah. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa banal na paghahain ito, maihanda nawa ang aming kalooban ng pagdating ng Espiritu Santo na siyang ipagpapatawad ng mga kasalanan. Inululuhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsilihod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang pundasyon ng ating kasaysayan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kristo ay nabuhay, Hallelujah. Ubus ng nagtagumpay, Hallelujah. Sa lahat niyang kalaban, Hallelujah. Magalak at magdiwang, Hallelujah. Si Kristo Jesus natin, Hallelujah. Narito na't kapiling, Hallelujah. Siya'y muling pagkabuhay, Hallelujah. At walang hanggang buhay, Hallelujah. Tayo ay nabubuhay, Hallelujah. Sa Espiritong ligay, Hallelujah. Ni Kristong nagpamahal, Hallelujah. Sa Diyos Amang banal, Hallelujah.
announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayon din para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himalanangnazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin, kaming itinawid mo mula sa luma patungo sa bago, na dulot ng banal na salo-salo, ay makapagbago nawa sa aming kalooban, sa pagsisikap namin ang lumay talikdan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
marangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinuwalhati ka namin.